Meron tayong 150 eggs dito sa hatcher natin. At bukas, may mahahatch na, sigurado yan. Meron tayong natirang 500 plus eggs dito sa ating setter. At mamaya, maglo-load na naman. Mga Pinoy eggs, binibigay lang namin. Para may pang-ulam yung ibang tao. Ito naman yung nakolekta ko ngayong araw. Pero dati, alam nyo ba, pangarap ko lang lahat ito. Ako din kasi nagtatrabaho 8 hours, meron pang overtime minsan a day. Yung trabahong hindi ka pwedeng malate kahit ilang minutes lang. Dahil kapag nangyari yon, lagot ka sa boss mo. Meron pang isa, baka kaltasan pa yung sahod. Naranasan ko nang maging OFW at magtrabaho sa mga kumpanya dito sa Pilipinas. Kapag ikaw ay isang empleyado, never mo mahawakan ang sarili mong oras. Pero kailangan ng trabaho para makabuild ka ng dreams mo. Yung plano ko kasi talaga, magtrabaho, mag-ipon at magnegosyo. Maganda talaga kapag meron kang sariling sa iyo. Yung tipong hindi ka mapapalayas kapag anuman yung mali na nagawa mo. Pag nakaipon ka na galing sa sweldo mo sa trabaho, mag-isip ka na kung ano yung magandang inegosyo. Yung dapat passion mo, hilig mo. Lahat ng business dadaan talaga sa failures bago maging successful. Pero pag mahal mo yung ginagawa mo, syempre, through ups and downs, never quit. At least kung magiging failure man yung negosyo mo, meron kang backup, which is yung pagiging empleyado mo. And kapag naging successful na, dun ka na magdesisyon kung i-give up mo na yung pagiging trabahante mo. Katulad sa atin na may hirap, ang negosyo nagsisimula sa sideline. Dahil wala tayong enough na pera para maging puhunan. Higit sa lahat, dapat na puhunan mo hindi utang, hindi galing sa loan. Dahil pag ganon, lahat ng pinagsikapan mo, pupunta lang dun sa interest. Itong manukan din yung napili ko dahil hindi naman kailangan ito ng malaking puhunan. Halimbawa ay makakaipon ka sa isang solduhan ng 3,000 to 5,000, malaking bagay na yon at dagdag dito sa mga materyales. Huwag natin pilitin yung hindi natin kaya. Dahil tayo pag nagsipag, diskarte, tiis, sinasabi ko sa inyo, unti-unti nyo po yan makakamit. Sinasabi ko yung mga bagay na ito para ma-inspired kayo at gumawa ng sariling negosyo. Itong mindset kasi na ito, makakatulong talaga sa inyo, sigurado. Sino ba ayaw ng sariling negosyo? Lahat din ng negosyo, maraming dinadaan ng proseso. Kapag nag-uumpisa ka pa lang, madami kang ampalayang makakain. It means ang pait. Pero after that, marami ka nang matitikman na tamis. Hindi din araw-araw sa business iswerte. Meron din ditong tinatawag na lugi, tabla, pero mas marami ang kikita. Madami ka rin may experience dito. And yung mga experience na yon, dapat lagyan mo ng solusyon para hindi na mauulit yung pagkakamali mo. Bago dumami itong mga manok natin, madami akong sisiyo na namatay. At syempre, madami ding patuka ang nasayang. Pero I never quit dahil I love my business. At syempre, dahil sa mga experience na daanan namin, marami kami natutunan. And ngayon, meron ng solusyon ang lahat ng problema. Kung ang baboy may ASF, yung ibang livestock merong grabing mga sakit na walang bakuna, dito sa manok, bird flu yung pinakakalaban mo dito. Pero meron yung vaccine. Kaya wala kaming kaba kapag may bird flu dito malapit sa amin. Hindi din totoo yung mga sabi-sabi na kapag nabakuna tayo, yung ibang kapitbahay na hindi nagbakuna, mamamatay yung kanilang manok. Bakit? Yung mga nauna sa inyo sa bahay na nabakunahan ng COVID vaccine, namatay ba kayo? O di ba wala? Same din yan dito sa pagmamanok. 7:30 AM nagpapahinga na kami dito. Hihintayin na lang namin mag alas 10 para kumuha ng itlog. Alas 12 magbibigay ng merienda, magbibigay ng tubig, harvest na naman ng itlog. Alas 3 harvest na naman ng itlog. Pagka alas 4 pakain na. And double check sa mga malapit na maubos na patubigan. Kapag alas 5 naman, final checking sa mga pugad, baka may mga itlog pa. 3 hours everyday lang yung binibigay namin dito na oras sa mga manok namin. Minsan, pag nilo-load and hatch kami and harvest, umaabot ng 3 to 5 hours. At madami kami ang nabubuhay dahil dito sa pag-aalaga ng manok. Dito, pwede kang kumain ng sarili mong negosyo katulad ng itlog at manok. Kapag ikaw naman ang kumain sa kumpanya na hindi naman sa'yo, pwede kang matanggalan ng trabaho. Kaya yung iba, nag-a-abroad talaga para magkapuhunan sa gagawin nilang negosyo. Pero yung number 1 na solusyon naman talaga para hindi ka na mag-abroad is wag muna unahin yung luho. Tipid talaga at tamang diskarte. Pag inuna mo yung mga magagandang sasakyan, magagandang damit, madi-depreciate yung pera mo.
Malapit na naman ang sahod. Maglaan ka na para sa dream business mo. Meron naman akong i-share about sa mga sisyo natin na napuproduce. Ito ang anak ng ating Jersey Giants. At crossbreeds ito ng naked neck. Maganda kapag meron kang linyada na napapalabas. Ito naman yung ating hybrids. Ito ay galing sa ating breeding pen number 3. Matangkad, malaki. Ito naman galing sa ating breeding pen number 4. Ang pure Rhode Island Red. Solido din, ang laki, matangkad. Pang materialis talaga. Kapag mainit yung panahon, no? So, yung ginagawa lang namin dito is nag-check lang kami kung may mga tubig pa yung ating mga alagang manok. Yan. Pero, twice or thrice a day naman. Nakadepende sa init. Kasi kapag mainit po kasi, tinitake advantage namin, no? Dapat talaga may vitamins sa kanilang tubig. Yan. Kasi malakas silang uminom ng tubig. And yung binibigay natin sa mga manok natin na mga magaganda, binabalik din po yan nila, no? Sa pamamaraan ng pangingitlog. Yan, kasi sa itlog nag-uumpisa lahat ng ano natin produksyon, no? Sa sisiw, yan yung mga importante. Sisiw, tapos grower para for meat production. Yan. So tanghali, no? Nag-check din kami ng itlog. Yan. So, mag-harvest ng itlog, hindi naman naabot ng 10 minutes sa 4 na breeding pen. No? Yan. So, sobrang dali lang ng trabaho dito, sobrang nakaka-relax. Habang nag-harvest ka, nakita mo yung mga alaga mo, magaganda, maganda yung katawan. No? And itong manok natin, kapag sobrang init din naman, syempre nagpapa-relax din sila. No? Tapos, nagme-mating. Yan. Tapos, yung iba is yung mga lalaki, no, naghanap ng mga babae, yan. Kasi kapag gutom tong manok natin at hindi natin nasunod yung tamang oras, kulang sila sa tubig, alam nyo ba kung saan sila maghihintay? Dito yan sa harap, no? Yan, kaya dapat talaga always check your breeders, no, kung ano yung kulang sa kanila. And alam nyo kapag gutom yung manok talaga, pupunta naman yan sa inyo. No? So bigyan nyo ng pagkain para yung mindset ng mga manok natin, may mindset din po yan sila, no? Para yung isipin na lang nila, hindi gutom, kundi mag-mating. And kapag palagi sila nag-mate, mas maganda yung kanilang production. No? So, yun po yun, yung pag-aalaga ng manok. Yan. So, trabaho lang naman dito sa pakain, no? Umaga at tsaka hapon. Yan. Tapos, kapag alas 12, alas 10, yan, minsan nagbibigay ako ng merienda. Yung duck layer, no, yung mga murang feeds mula sa mga sa BMEG, yan, nagbibigay nagde-drop sila dito. Yan, tapos syempre binibili ko. Pa-expire na 'yon pero goods pa naman. Yan. So para maano lang, yung gutom nila, no, mabigyan natin sila ng pagkain. No? Syempre pampaitlog din. Yan, oh, tingnan niyo sila, oh. Ganda ng posing nila. And ito ding mga manok din po kasi natin, no, naghanap sila ng mga partners. Yan. Siyempre, kung maganda yung katawan ng mga partners nila, doon sila. No? Yan, naghanap sila ng, yung mga babae, naghanap din ng lalaki yan. No? Pares-pares. Yan, parang nag-aasawa-asawa. Yan. Minsan naman, kapag sobrang gustong-gusto na ng ating mga alagang manok yung mga rooster natin, no, parang nire-rape nila yung mga hens. Yan. So dito, yan, partner din sila. Ito yung rooster. And may mga partner siyang hens. So meron siya katabi dito, nagsasunbat sila. Yan yung partner niya. Anim yung partners niya. Yan, yung iba na lang paparelax, yung iba na sa pugad. Yan, no? So ganyan po yan dito. Doon din po sa ating Rhode Island Red, no, nagtatago din sila, nagpapasilong kasi mainit. Mamaya to, mga siguro alas 3, alas 4, gala na naman sila doon. No, kapag hindi na masyadong mainit, gala sila doon. May mga tumutubong damo din doon sa likod and sinusunod nila yung pagtuka. Yan, yung iba nagpapainit. No, papaganda ng balahibo. Siyempre para maakit din yung mag-akitan sila ng mga yung rooster at hens natin. Ano. So ganyan na kasimple and palaging check sa incubator din sa tubig, yan, and temperature.
Dito sa mga incubators natin, no, dinodouble check namin yung temperature, humidity, no, napaka-importante po niyan. Yan. So para lang syempre hindi tayo magkamali, no? At walang masayang dito sa ating mga itlog. Yan. So kapag may problema naman yung incubator, naghihingi ng maintenance, yan, syempre, may mga reserba tayo, dami tayong reserba dito. Yan, ganun pa dito sa kabila, may reserba pa tayo. Yan. So, dito may ano tayong 6 setters, 6 hatchers, total 12 incubators.